Hello! So, ang topic natin ngayon is for Circuits 1, DC circuits, which is for Norton's theorem. Okay, so yung Norton's theorem, siya yung counterpart ng Thevenin's theorem. Okay, so kung hindi pa napapanood yung mga video tutorials ko on Thevenin's theorem, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo. So, ano ba yung Norton's theorem? This is another circuit network theorem. Okay? So, define muna natin what is Norton's theorem. So, Norton's theorem states that a linear to terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source IN in parallel with the resistor. Let's call Rn, where IN is the short circuit current through the terminals and Rn is the input or equivalent resistance at the terminals when the independent sources are turned off. Okay. Ayan. Ito yung definition ng Norton's theorem. Norton's theorem states that a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source, IN, or yung Norton's current, in parallel with the resistor Rn, or yung Norton's resistance, where IN is the short circuit current through the terminals and Rn is the input or equivalent resistance at the terminals when the independent sources are turned off. Okay, for example, meron ako ditong random circuit. Yan. So, pwede natin kuhain yung equivalent Norton circuit dito sa given circuit natin na to sa terminal AB. 'Di ba kung sa Thevenin theorem, pwede natin kuhain yung equivalent Thevenin circuit at terminals AB,
magkakaroon tayo ng VTH and RTH for Thevenin. Okay, sa Norton's, for Norton's theorem, pwede rin natin gawin yon. Bale, kukuhain naman natin is yung IN and RN. Okay, so, bale, pwede nyo tong i-convert ito, let's say, ito yung isang box natin or block of the circuit. Yan. Sige. So, sabihin natin linear two-terminal circuit. Okay. Ito yung nakapaloob doon, yung circuit na yan. Tapos, ito yung terminal AB. Okay. So, pwede nating i-convert ito into, ko-convert natin into Norton circuit. So, kapag ginawa natin, magkakaroon tayo ng ito i-convert natin into Norton's equivalent circuit na magiging current source na lang, IN, in parallel with resistor, RN. Okay, tapos ito ngayon yung terminal AB. Kumbaga itong circuit na to, kinonvert natin into a current source IN with parallel resistor RN. So itong sample circuit natin. Okay. So itong IN, makukuha natin kapag short circuit natin yung terminal AB. Okay. So hahanapin nyo dyan si IN. Tapos yung RN naman, kukuhain nyo rin siya dito sa terminal AB kapag kapag enough nyo yung mga sources. Okay, dito nyo rin kukuhain. Parang sa RTH. Pero dapat, i-turn off nyo yung mga independent sources. Okay, tapos whatever load na ilagay nyo dito sa terminal AB, pwede. Let's say maglagay kayo ng resistor, variable load, RL. So kung pag binari nyo yung value ng RL dito sa terminal AB, advantage natin yon na magiging madali na lang yung paghanap, let's say, ng current or voltage across the load kasi nga magiging fix yung value nito, yung IN tsaka RN. Diba? Parang advantage din ng Thevenin's theorem. Okay? So, may relationship yung Thevenin's theorem tsaka Norton's theorem. So, relationship nung VTH, RTH, IN, and RN. So, kapag kinonsider natin yung relationship ng IN, RTH, and VTH, IN is also equal to VTH over RTH. So, halimbawa, nakuha natin sa same terminal AB yung VTH saka RTH. Pwede na rin nating makuha yung Norton's current or yung short circuit current sa terminal AB using the formula VTH over RTH. Okay? Or, kung galing tayong Norton's, makukuha natin yung VTH by using Ohm's law. Halimbawa, nakuha na natin yung IN tsaka RN.
In times Rn. Tapos, ang relationship ng RTH at Rn, equal lang yon. Okay? So, kapag nakakuha ka na, let's say, ng Thevenin's voltage saka Thevenin's resistance, pwede mong makuha si In using the formula VTH over RTH. Or kung galing ka sa Norton's, nakuha mo na yung In at Rn, pwede mo nang makuha yung VTH, Ohm's law, In, Rn. Tapos, whatever RTH na makuha mo, kung Thevenin's theorem yung ginagamit mo, yun na rin yung magiging Rn. Kasi same sila ng definition, di ba? Kukuhain mo yung equivalent resistance dito sa Rn sa terminal AB when the independent sources are turned off. Okay? So, nagkaiba lang talaga sila kapag Norton's, sa terminal AB, short circuit current. Kapag Thevenin, sa terminal AB, open circuit voltage, yung VTH, di ba? Okay. So, paano kapag yung mga cases din natin na merong independent sources? 'Di ba sa VTA, dito sa Thevenin's theorem, meron tayong cases na yung circuit natin is may, aside sa independent sources, may dependent sources. So, meron tayong way of finding RTH or Rn. So, finding Rn or RTH. So, since equal na sila, 'di ba? Case 1, okay, if the network has, so case 1, if the network has only independent sources, okay, Rn's loss RTH is the input resistance of the network looking between terminals, let's say A and B. When the independent sources are turned off. Ayun, so normal lang yung as in the typical circuit lang na let's say may mga independent sources tayo. Para makuha mo yung RTH, for example, ito, sige, sa circuit natin ito. Parang sa Thevenin's na lang din. So, kukuhain mo yung Rn dito sa terminal AB, pero iti-turn off mo yung mga sources. So, kapag current source, again, to turn off the current source na yan, yung kanina, i-open. Open. Kapag voltage source, i-short. Okay, tandaan nyo yan. Parang sa Thevenin's theorem lang din. So, hanapin mo ngayon yung equivalent resistance. So, hindi ko nilagyan ng value, let's say, 10 ohm, 5 ohms, yan. So, using yung concepts na nung mga series, parallel, or even Y delta network, right? Ito yung case 1. Pag case 2, yon, with if the network has dependent sources. Dependent sources. Okay. So, do not turn off the dependent sources. Only the independent
sources, you can apply test source voltage or current source at terminals AB. Okay. And then Rn will be yung test source Vs over yung Is source. So parang sa ano lang din sa Thevenin's theorem kapag meron tayong mga dependent sources, 'di ba? So halimbawa, yung circuit natin kanina, ito. So baguhin ko to, let's say lagyan ko ng dependent source, gawin kong diamond symbol, let's say ito, Ix to Ix. So ginawa ko siyang current controlled current source, 'di ba? Dependent yung value niya kay Ix, current flowing sa 2 ohm. So to find Rn diyan, ang gagawin nyo, okay, dito pa rin sa terminal AB, iti-turn off nyo yung independent source. Diba? Yung 5 volts na lang bale. So again, pag voltage source, isa-short. Yan. Tapos, itong current controlled current source, i-retain, diba sabi? Do not turn off. Tapos, hahanapin natin yung Rn sa terminal AB. Ang gagawin nyo, pwede kayong maglagay ng, let's say, sige, maglagay tayo ng test source, voltage source, dito sa terminal AB. So, kayo bahala mag-assign. Kung voltage source, mag-assign kayo ng value, let's say, Vs 1 volt. Okay? Tapos, hahanapin nyo yung Is. Para, Rn by Ohm's law is Vs over Is. Yan. So, yung Vs, inassign nyo na 1 volt over yung Is na lang yung hahanapin nyo using circuit analysis. Or kung gusto nyo naman, kung ayaw mong maglagay ng voltage source as the test source, pwede namang current source. Okay, current source naman ilagay ko. Let's say Is with value 1 up. Kayo maglalagay agad ng value ng test source. So kung current source, lagyan nyo ng value ng current. Kung voltage source, lagyan nyo ng value ng voltage. Tapos bali hahanapin mo naman is yung plus minus Vs. Yung voltage across the current source. Para again, Rn is Vs over Is. Pero meron ka ng inassign na value ng Is. So, Vs na lang yung kulang over the Is which is 1 amp. Hanapin mo na lang si Vs using any circuit analysis technique. Ayun. So, yun lang yung case kapag Rn and Rth. Pero kapag In naman, hindi mo kailangang i-turn off yung mga sources. Basta hanapin mo lang yung short circuit current sa terminal AB or whatever terminals yan na hinahanap sa problem. Okay? Sige, so para ma-illustrate natin itong mga concepts on Norton's theorem, mag-solve na tayo ng talagang circuit. Sample problems.
Okay, number 1. For problem number 1, ito. Find the Norton equivalent circuit at terminals A to B. So, ito yung circuit natin, drawing ko. Yan. Simple circuit lang. Find the Norton equivalent circuit at terminals AB. So, hahanapin natin si IN and RN. So, sige, for RN muna tayo. For RN, Norton's current, Norton's resistance. Sige, copy ko yung circuit. So, dito sa terminal AB, hahanapin yung RN. Okay, actually, equal na rin to sa RTH. Diba? Pero, iti-turn off natin yung sources. So, kapag current source, i-off by open. So, i-open ko siya. Tapos, si voltage source, para ma-turn off, i-short. Short natin. Sige. Yan. So, floating wires na lang to. Okay. Di na yan mahalaga sa circuit. Delete na natin. So, saka natin ngayon, hanapin yung equivalent resistance that will be the RN or RTH sa terminal AB. Meron pa pala dito, sorry. Nakalimutan ko. May resistor pa dito. Dagdag ko lang. 8 ohm. So, bali dadagdagan ko to ng 8 ohm. Yan. Hindi ko nasulat kanina sa problem. Yan. So, ito talaga yung circuit ha. Dinagdagan ko ng 8 ohm. So, bale, nung tinurn off natin yung 2 amps saka 12 volts, so nawala na to, tapos sinort natin to, ito yung matitira. Diba? Okay. So, ano ngayon yung equivalent resistance sa terminal AB? Anong connection yan? Meron tayong naka-series na 8 ohm, 4 ohm, tsaka 8 ohm. Tapos, nakaparallel sila sa 5 ohm. Diba? Therefore, yung RN, RTH na rin siya, is, sige, so sa series na to, equivalent resistance ay sum. Sum nilang tatlo, 8 plus 4 plus 8 na nakaparallel kay 5 ohms. So, 8 plus 4 plus 8, 20. Parallel with 5 ohm. So, anong formula kapag dalawang parallel resistor? Shortcut formula na lang natin. Product over the sum. So, product ng 20 and 5 over their sum, 20 plus 5. So, 20 times 5 is 100. Divided by 20 plus 5, 25. So, 100 divided by 25, 4 ohms. So, yan yung RN. Ito na rin yung RTH, guys, kung gusto nyo. Hanapin yung RTH. Same lang sila. Next,
For IN na tayo. Yung short circuit current sa terminal AB. Sige, so copy ko yung circuit. So, ang gagawin natin, i-short ko ngayon yung terminal AB. So, ito ngayon si IN. Hahanapin natin tong IN. Anong mangyayari? Kapag sinort natin tong AB na connected in parallel bale sa 5 ohm, yung wire na to, kasi nag-short tayo, nagkaroon siya ng wire, madi-disregard na yan. 'Di ba? Kasi pag nag-parallel ka ng 0 ohm, pag wire of 0 ohm yon sa 5 ohm, masya-short na yan, 'di ba? Kasi product over sum. 0 ohm parallel with 5. Product over sum 0. So, kaya madi-disregard na yan. So, bale, ang gagawin natin, pwede mo nang tanggalin. So, tanggalin mo na lang si 5 ohm. Sinort kasi natin yung AB eh. O, tatanggalin ko na lang to. Yan. So, hanapin ngayon natin yung IN. So, depende sa inyo kung anong circuit analysis. I think madali kung i-mesh ko na lang. So, using mesh analysis. So, meron tayong dalawang mesh, mesh 1, mesh 2. Assign tayo yung direction ng current, parehong clockwise. Okay, I1, tsaka I2. So, dito sa mesh 1, kasi meron tayong current source, di ba special case yan? Kapag meron tayong current source sa isang mesh, automatic, yung value ng mesh current doon ay equal doon sa current source. Pero check nyo kung pareho ba ng direction. So, pataas yung 2 amp current source, arrow niya. Tapos yung inassign nating direction ng I1 is clockwise, magkapareho. So, ibig sabihin, positive 2 amps. Otherwise, kung magkasalungat, halimbawa, yung 2 amps mo nakapababa yung arrow, yung current natin is clockwise, magkasalungat sila, ang gagamitin mo, minus 2 amp. Okay? In case lang. Yan. So, positive 2 amp agad si I1. So, na-lessen yung equation natin, di ba? So, ito na lang ang hahanapin natin. Yung KVL equation, KVL at mesh 2. So, summation of current, summation of voltage is 0. So, paano yung shortcut kapag mesh analysis? Simulan nyo muna dito sa voltage source. Kung saan pumasok na polarity, yung inassign yung direction ng current, yun yung susundin nyo. So, clockwise tayo, di ba? Papasok yung current sa negative polarity. So, gagamitin natin negative sign para sa 12 volts. Tapos, yung mga voltage across the resistors sa mesh 2 due to I2, positive sign ang voltage nila doon. Add nyo lang 8 plus 4 plus 8, 20. Tapos times I2. Okay? And then, kung meron kayong common resistor sa other mesh, ima-minus nga, meron ba? Kasi common si 4 ohm sa mesh 1 tsaka sa mesh 2. So, ima-minus nyo, Ohm's law, voltage across the 4 ohm due to I1, bale resistance 4, times the mesh current I1. Yan. So, everything is already considered na, di ba? Equate nyo na to 0. Okay. So, pero, meron na tayong value ng I1, di ba? Which is 2 amp. Pwede mo nang i-substitute. So, negative 12 plus 20 I2 minus 4I1, which is 2. Okay, so negative 12 plus 20 I2 minus 4 times 2, 8 equals 0. So, negative 12 minus 8, pwedeng i-combine, negative 20. Plus 20 I2 is 0.
transpose si negative 20 sa kanan, so 20I2 is equal to positive 20. Then divide both sides by 20 para ma-solve si I2. I2 is 20 divided by 20 or 1 amp. So, di ba sa circuit natin by observation, yung I2 kapareho na ni IN. Siya na yung current IN and parehong-pareho sila ng direction. Clockwise si I2, pababa si IN, so positive. Okay, I2 is equal to IN, which is 1 amp. Yan. So, kung meron ka ng IN, meron ka na ring RN, pwede mo nang makuha yung yung equivalent Norton circuit, di ba? Norton circuit is yung current source IN 1 amp. Yung RN, ipaparallel nyo yun ha. Pag Thevenin, naka-series sa VTH, yung RTH. Ngayon, kapag Nortons, naka-parallel sa current source. Which is ano yung kaninang RN na nakuha natin? 4. Tapos, nandito pa rin yung terminal AB. Okay. So, paano pa gusto natin ay, sige, illustrate ko lang na pwede nyo rin gamitin yung Thevenin's theorem. Okay, to find IN. Diba? May relationship tayo kanina. So, what if ang hanapin ko instead na IN is VTH? Ano lang to alternative solution. VTH ang hahanapin ko, pero IN talaga ang gusto natin kasi pwede naman nating ma-relate yung IN as VTH divided by RTH. Yung RTH is the RN na rin, di ba? Okay, so kapag nakuha natin yung VTH, check lang natin kung magtatali. Makukuha na natin yung IN as VTH over RN or RTH. Bale, ang gagawin ko, instead na IN, VTH. Okay, Thevenin's voltage across AB. So, paano yung gagawin natin? Depende uli sa atin kung anong circuit analysis. Sige, mesh na lang. Mesh. So, I1, sige, gawin ko namang I2, and I3, tsaka I4. Kasi kanina I1, I2 na yung ginamit ko, di ba? Para maiba lang. So again, yung I3 kasi meron uling current source dito sa mesh 3, kaya automatic yung I3 is 2 amp in the same direction with I3. So kaya positive 2 amps. So sa na lang tayo, sa mesh 4 na lang tayo mag-KVL. KVL at mesh 4. So, summation of voltage is 0. Yan. So, simulan nyo ulit sa voltage source. So, dahil clockwise yung I4, papasok sa negative polarity. So, minus 12 uli yan. Then, for the voltage across the resistors around the mesh 4, positive yon. Tapos, isa-sum up nyo, 4 plus 8 plus 8 plus 5, 25. 25, I4. Tapos common, kasi common itong 4 ohm sa mesh 3, di ba? Kaya, ima-minus natin, minus 4 times I3 equals, so wala na, na-consider na lahat, equate nyo na to 0. Pero again, yung yung I3 is equivalent na siya sa 2 ohm. Pwede mo nang i-plug in. So, negative 12 plus 25 I4 minus 4 I3 which is 2, substitute, equals 0. So, negative 12 plus 25 I4 minus 4 times 2, 8.
equals 0. Okay. So, bale, ang ating value neto is negative 20 plus 25 I4 is 0. Transpose si negative 20, 25 I4 is equal to 20. Divide both sides by 25. Cancel. So, I4 is 20 over 25. So, GCF is 5. 4/5. Okay. 4/5 amps. Pero ang kailangan is yung VTH. 'Di ba yung VTH is the voltage across the 5 ohm. So, yung current dito kay 5 ohm is yung I4, 'di ba? So, VTH is Ohm's law 5 times I4. 5 times I4, which is yung I4 4/5. 4/5 equal to 4 volts. Yan. So, yung VTH pala natin is 4 volt. O ngayon, para ma-verify, ano yung IN? VTH over RTH or VTH over RN. Diba 4 volts divided by, ano yung RN or RTH? 4 ohms din, diba? Equal to what? IN is 1. So, di ba pareho? 1 amp din nakuha natin. Yan. So, pwede kayong gumamit ng Thevenin's theorem kung gusto nyo. Tapos, i-divide nyo na lang VTH over the RTH or RN. Makuha yung IN. Okay? Pero, kung Norton's talaga yung pinapahanap, gawin nyo talaga, hanapin nyo yung short circuit current. Ganun yung gawin yung method. Okay. Ito lang, pinakita ko lang sa illustrate na pwede nga talagang magamit na makukuha nyo yung IN kung meron kang Thevenin voltage at RTH, i-divide mo lang. Or baliktad, kung meron ka namang IN tsaka RN, makukuha mo rin yung VTH using Ohm's law. Okay, sige. Problem number 1. 1 pa lang to, no? Problem number 2. Ito naman. For problem number 2, so same. Find the Norton equivalent circuit at terminals A, B. Okay? Ito naman yung circuit. Plus minus 15 volts. 3 ohms. 4 amps. 3 ohms. 6 ohms. Tapos ito yung terminal AB. Yan. So, find the Norton equivalent circuit at terminals AB. So, hahanapin natin si IN and RN. Sige, si RN muna hanapin natin. Norton's resistance. So, for RN muna tayo. Yan. So, dito natin hahanapin yung RN sa terminal AB. Pero, ito turn off yung mga independent sources. So far, wala pa tayo yung example na merong dependent sources.
Sige, mamaya magbibigay tayo. So, to turn off natin tong mga independent. So, sa current source, i-open. Open natin. Sa voltage source, i-short. Yan. So, ito mga floating wires na lang yan. Okay. Okay na yan. Tanggalin na natin. So, ano ngayon yung equivalent resistance as seen sa terminal AB? Diba naka-series etong 3 ohm na nakaparallel sa 6 ohm. Diba? So, Rn is series na dalawang 3 ohm. So, i-add natin. 3 plus 3 in parallel with 6 ohm. So, 3 plus 3, 6. Parallel with 6. So, product over sum, shortcut, 6 times 6 over 6 plus 6. Or kung gusto nyo, dahil identical na parallel 6 ohm, i-divide to nyo na lang. Okay? 6 over 2. Same lang din yan. So, diba? 36 over 12. Diba? 36 over 12 is 3. Or 6 over 2, 3. So, Rn is 3 ohms. Okay, next. So, for In naman tayo. Sige, copy natin yung original circuit. So, to find In, i-short natin yung terminal AB. Yan. In. So, intact yung mga sources. Hindi na natin yung ita-turn off, ha? Okay. So, paano ngayon hanapin tong In? Diba? Na-short ngayon uli yung 6 ohm. Na-short si 6 ohm. So, parang sa kanina, mawawala na yan sa circuit. Kasi shinort natin yung terminal AB. So, pwede mo na lang yung i-delete. Ganun pag may naka-short kayong wire. Madi-disregard yung mga resistances or mga resistors. So, tatanggalin ko na to. Okay, so paano ngayon hanapin si In? So, si In, siya na yung current flowing dito sa 3 ohm. Diba siya na rin yun? Si In. Sige, mag-ano naman tayo? Mag-nodal analysis. Okay, ito yung terminal, ito yung ground natin. Reference node. So, 0 volt. Tapos, pangalanan ko to as V. Isa lang yung non-reference node natin. Actually, ito rin pala. Pero, nakakonekta kasi siya direkta sa 15 volts. Yung 15 volts is in between this node and the ground. Tapos, nasa positive polarity ng 15 volt itong node. Automatic, positive 15 volts na yan. Diba? Okay. Sige, mag-assign tayong direction ng current sa 3 ohm. Let's say pa ganyan. I1. Tapos, eto meron na tayo yung In. Tapos yung 4 amps, sundin nyo lang pataas. So, nodal analysis naman to, ha. Okay. Mag-KCL tayo at V. So, isa na lang yung hinahanap nating node voltage. So, summation of current entering equals summation of current leaving sa node V. Ano-ano yung mga entering sa node V? Base sa mga assigned directions ng currents. So, si I1, papasok. Si 4 amps, papasok. Wala na. Equals, yung leaving, yung nag-iisa, palabas si In. Yan. So, i-represent natin in terms of the node voltages. So, si I1, paano yung current? Higher potential, 15 volts, pumasok sa 15 volts,
dito sa node na yan, minus lower potential, lalabas sa V, sa node V. So, 15 minus V divided by the resistance 3. 15 minus V over 3. Plus 4. Si IN naman. So, si IN, higher potential si V, minus lower potential, ground, yung 0 volt. So, V minus 0 divided by the resistance 3. Bale, V over 3 na lang yon. Yan. So, pwede nyo na itong i-shift solve sa calcu kasi isang equation na lang, oh. Diba? Shift solve nyo na lang yan sa calcu para madali. Okay? Bale, 15 minus, etong V gawin ko siyang X sa calcu. Alpha X over 3 plus 4, 4 equals alpha X CV over 3. Tapos shift solve. Kahit anong initial guess, sige, 4 na lang, equal. Ayun, 13.5. So, pwede nyo i-compute manually, linear equation lang naman yan, madali lang yan. Pero kinalkyo ko na lang, shift solve. So, V is 13.5 volts. Pero, hindi naman si V yung hinahanap natin. Si IN, di ba? Si IN is equal to V over 3. Di ba? V minus 0 over 3. So, meron ka ng V. IN is 13.5 over 3. So, 13.5 over 3. Okay. 4.5 amps. Yan. So, pwede mo nang i-drawing yung equivalent Norton circuit. So, meron ka na lang current source. IN equals 4.5 amps. Tas nakaparallel si RN. Equals 3 ohms. Tapos ito pa rin si terminal AB. Okay? So, problem number 2. Sige, number 3. Sige, bigay tayo ng may dependent sources. For problem number 3, find the Norton equivalent circuit at terminals AB. Yan. Find the Norton equivalent circuit at terminals AB. So this time, meron na tayong anong tawag dito? Dependent source ito. Dependent current source kasi may diamond symbol na may arrow. So nakadepende yung value sa Ix, yung current flowing sa 4 ohm. So this is current controlled current source or CCCS. So hahanapin natin si IN and RN. Sige, sa RN muna tayo.
So, copy ko yung circuit. Yan. So, dito natin hahanapin si Rn sa terminal AB. Ite-turn off natin yung independent sources. Isa lang naman yung independent source, yung may symbol na bilog, si 10 volt, right? So, ite-turn off ko siya. Voltage source, so isi-short. Yan. Tapos, ito ngang CCCS, hindi yan iti-turn off, di ba? Ere-retain yan sa circuit. Pero, paano hahanapin ngayon yung Rn? So, dun sa sinabi ko kanina sa introduction, pwede kayong maglagay ng test source dito sa terminal AB. Pwedeng current source or voltage source. Sige, try kong lagyan ng voltage source. Depende na sa inyo. Voltage source na lang, Vs. Maglagay na rin kayo ng value nyo, kahit anong value. Usually 1 volt or 1 amp. Yan. So, ang problem na lang is, hanapin natin yung IS. Okay? Yung current na sinusupply ng Vs para Rn by Ohm's law is Vs over Is. So, meron ka ng value ng Vs, di ba? 1 volt. So, substitute mo na 1 volt or 1 na lang muna over Is. So, hanapin natin si Is. Sige, paano hanapin ngayon si Is dito sa circuit? Diba, sinort natin to. Okay, sinort natin yung voltage source. So, naging shorted out si 4 ohm. Diba? Nung sinort natin to, naging short out si 4 ohm. So, ano yung magiging current natin dyan? Wala ka ng supplied source dito eh. Ix is 0 na yan, di ba? Kasi wire na lang yan, wala ka ng source dyan. Ix magiging 0 amp. Or, kahit i-out of the picture mo na to, out of the picture mo na yung resistor na yan. Yan. Kasi nga naka-parallel na yung wire, naka-short na. Therefore, kung yung Ix is 0, eh yung value ng CCCS natin is 2Ix eh. Bale, 2 times Ix which is 0, 0 amp. Ibig sabihin, wala na tong current source. Parang naka-turn off siya kasi 0 amp yung value. O, kapag tinurn off natin yung current source, ino-open, di ba? Pwede mo na lang siyang i-open kasi nga 0 amp na siya eh. So, mga floating wires na lang to, delete na natin. Ano ngayon yung natirang circuit? Natirang circuit is etong voltage source, 1 volt, naka-series sa 5 ohm. O, makukuha na natin si Is. Is by Ohm's law is Vs over 5 ohms. Over 5, di ba? So, yung Vs is 1 over 5. So, 1/5 amps. Yan yung Is. Pero ang hinahanap talaga natin ay si Rn. Okay, so therefore, Rn is 1 over the Is, 1/5 equals 1 over 1/5, reciprocal lang ng 1/5, 5 ohms. So, 5 ohms si Rn. Next, for In. So, copy ko yung original circuit.
Okay, so hindi na tayo magte-turn off ng independent source. Tapos hahanapin ngayon natin dito yung short circuit current sa terminal AB. Yan. So hanapin natin ngayon si IN. Paano hanapin si IN? Notice na makukuha natin yung IX kasi nakaparallel sa kanya si 10 volts. E di yung voltage across the 4 ohm si 10 volt. Tapos si IX, yung current sa 4 ohm, by Ohm's law, voltage over resistance. So 10 volts divided by 4 equals 2.5 amps. Okay, tapos pwede tayong kasi nahanap si IN, yung current dito. Consider natin to as node A. Okay. KCL tayo dito sa node A. KCL at node A. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Okay. So, eto, ang mag-e-enter dito sa node A, si 2ix, tapos ito, assign kayong direction dito for the 5 ohm, let's say I1. Yan. Bale, summation of current entering is eto, si 2ix plus si I1 equals yung leaving si IN. Okay. So si IX may value na tayo, 2.5. So 2 times IX 2.5 plus si I1 kaya, anong value ni I1? 'Di ba higher potential itong node na to. So ano yung value niyan? Ito, let's say ito yung ground. Yung value nito is nakakonect siya sa positive 10 volt. Positive polarity, 10 volt din yan. Yung node na to. 'Di ba? Okay, minus, so I1 is higher potential 10 volts minus lower potential yung node na to which is, 'di ba naka-ground? Nasa 0 volt. Ito kasi 0 volt pag ground. Bale 10 minus 0 over the resistance 5 or 10 over 5 na lang. 'Di ba? Equals, yan, IN na siya. Kasi wala ka ng mga variables dito, mga constant value, makuha mo na si IN. Okay, so 2 times 2.5, 5, plus 10 over 5, 2. So IN is 5 plus 2, 7 amps. Okay. So, meron na tayong IN tsaka RN. Drawing na natin yung Norton's circuit, equivalent circuit. So, may current source, IN, 7 amp, in parallel with RN. Sana nakuha nating RN kanina, 5 ohms. Tapos, nandito pa rin yung terminal AB. Okay. Sige, problem number 3. Sige, next, problem number 4. Isa pang sample na merong dependent sources.
So find the Norton equivalent circuit at terminal A to B. Ito naman yung circuit. 6 ohms. 10 amps. 2Vx. 2 ohms. Tapos dito si plus minus Vx. Yan. Ito yung terminal AB. Okay. So find the Norton's equivalent circuit at terminals AB. So meron nga ulit tayong dependent source, particularly dependent voltage source. Kasi diamond symbol na may polarity na nakadepende yung value sa Vx, yung voltage across the 2 ohm. So this is voltage controlled voltage source. So hahanapin uli natin si IN and RN. Sige, for RN muna tayo. Copy natin yung circuit. So, dito natin nahanapin si RN sa terminal AB. Pero iti-turn off natin yung independent source. Si 10 amp lang, di ba? So, para ma-turn off ang current source, open. So, floating wires na lang yan. Delete na natin to. Tapos, i-retain si VCVS, di ba? VCVS. So, anong gagawin kapag may controlled sources tapos hinahanap yung RN? Pwede kayong maglagay uli dito sa terminal AB ng test source. Okay, pwedeng current source or voltage source, depende sa inyo. Sige, lagyan ko na lang uli ng voltage source. Plus, minus. Sige, assign tayo VS 1 volt. Tapos hahanapin ko ngayon si IS. Dito sa current supplied by the VS 1 volt. Para, by Ohm's law, RN is VS over IS. Pero may VS na tayong inassign, 1 volt. Substitute nyo na. So, VS is 1 over IS. So, si IS na lang ang hahanapin natin using circuit analysis technique na depende na lang sa atin kung anong gusto nyo. Ano kayang magandang circuit analysis technique to find IS? Sige, mag-nodal analysis tayo. Lagyan natin to ng unknown node VS. Diba VS din to kasi? So, gagawin natin tong yung node na to sa baba, ground. Okay. Reference node. 0 volt. So, with respect sa ground itong node na to, which is nakakonect dito sa positive polarity ng VS, so 1 volt agad yan. Right? Yung hinahanap nating or yung node na to, yung VS. Sige, so KCL tayo. KCL at VS. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Assign tayong direction ng current pala, no? Sige, dito sa 6 ohm, pag ganito na lang, let's say, I1. Tapos, dito sa 2 ohm, pababa. Okay. I2.
tapos si IS. Okay. So, ano yung mga current entering sa VS? Si IS lang. Si IS. Okay. Equals summation of current leaving. Si I1 tsaka si I2. I1 plus I2. So, si IS unknown, sige, as is muna siya. Si I1, bale si I1 is, higher potential VS minus, okay, ito kasi, pumasok tayo dito sa negative polarity ng VCVS. So, negative 2Vx, di ba? So, Vs minus negative 2Vx divided by the resistance 6 ohm. Ganun pa rin. So, higher potential minus lower potential divided by the resistance. Okay. Tapos, yung I2, so higher potential Vs minus lower potential ground zero divided by 2. Or Vs over 2 na lang yan. Pero 'di ba yung Vs is 1 volt. Tapos etong Vx parallel siya dito sa Vs, which is 1 volt yung Vs. 'Di ba kapag parallel, equal voltage 'yon. So si Vx pala ay equal na rin sa Vs kasi parallel siya sa 1 volt source. So Vx is also 1 volt. So sige, but Vs is equal to Vx is equal to 1 volt. So Is, so palitan nyo yung Vs saka Vx para silang 1 volt. 1, so negative of negative 2, positive 2 na siya, times Vx1 over 6 plus Vs1 over 2. So, ano nga yung value niyan? 1 plus 2 times 1, 2. 1 plus 2, 3 over, over 6 plus 1 half. So, 3 over 6, 1 half lowest term plus 1 half. 1 half plus 1 half, 1 amp. Ayan. So, ang kailangan lang si Is, di ba? Para makuha na natin si Rn, 1 over Is. Therefore, Rn is 1 over Is na 1 amp. 1 ohm. Okay. Next, si In naman hanapin natin. So, copy natin yung original circuit. Yan. To find In, so intact na yung mga sources, wala tayong ito-turn off. I-short naman natin yung terminal AB. Yan. Hahanapin natin si In dyan. Ano nangyari kapag sinort natin? Okay. Parallel kasi yung 2 ohm dito kay In. Okay. Tapos sinort mo yung terminal AB, mawawala na yan. 'Di ba? Kapag nagpa-parallel ka ng wire sa any resistor, mawawala na yan. Mai-disregard na siya. So, mangyayari, aalisin ko na to. Okay. Ang nangyari din pala, yung Vx mo, wala kang value ng Vx kasi naka-short na yung terminal AB. 'Di ba? Wala ka nang sinusupply na any independent source sa 2 ohm. So, 0 si Vx.
Masi-zero na yung Vx. 0 volts. Yung isa nating VCVS is ang value niya 2Vx. Since 0 na yung Vx natin, pag pinlug-in mo dyan, 2 times 0, 0 volt. So, ibig sabihin, parang naka-turn off na lang tong VCVS. Kasi 0 volt yung value niya. Equivalent niyan kapag naka 0 volt yung any voltage source as if naka-short na. Yan. So, sinort ko na yung VCVS. Okay. Paano hanapin yung IN? Ang nangyari ngayon, naging parallel si 6 ohm, 10 amp, and in parallel sa wire. Diba naging wire na lang to? Anong mangyayari? Etong 6 ohm, kasi may pinarallel ulit tayong wire, ma-out of the picture na naman siya. Okay, so mangyayari, ang natira is si 10 amps na lang, tapos etong IN. Kasi nakaparallel uli yung wire sa 10 ohm. So, dinilit ko na siya. O, makukuha mo na yung IN. Ang IN lang pala is 10 amp. Okay. So, yan. Meron ka ng IN tsaka RN. So, therefore, ang ating Norton circuit, equivalent circuit ay, sige, may current source na lang tayo. So, IN, so nakuha natin 10 amps. Tapos, in parallel with RN. So, anong value ng RN kanina? 1 ohm. 1 ohm. Tapos, nandito pa rin yung terminal AB. So, yan na yung Norton's equivalent circuit natin. Okay? Yan. So, nakasolve tayo ngayon ng 4 problems. Okay, sige. Tuloy na lang natin next time. Magkakaroon pa tayo ng part 2 dito sa topic nodal. Norton's circuit or Norton's theorem para mas ma-expose pa kayo sa more problems for this topic, Norton's theorem. Yan. So, sana may natutunan kayo sa ating tutorials ngayon. Follow nyo lang ako dito sa account para man-notify kayo pag meron tayong next video tutorials, and mag-subscribe din kayo sa ating channel, Engineered Math YouTube channel. Ililink ko sa description yung mga past video tutorials natin sa Circuits 1, dito sa Circuit, saka yung pinaka-playlist na lang din ng Circuits 1, DC Circuits, para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin simula sa unang lesson ng Circuits 1 hanggang sa last lesson, para meron kayong reference video tutorials playlist guide from our YouTube channel sa Engineered Math para sa buong subject ng Circuits 1. Para pwede nyo panoorin anytime kung kailangan nyo mag-review or mag-advance study para sa circuits. Okay, so good luck sa mga nagte-take ng Circuits 1. Kayang-kaya nyo yan. Practice lang mag-solve ng maraming problems. Yan, tulad ng ginagawa natin. Solve as many problems as you can, practicing nyo para masanay kayo. If ever bigyan kayo ng mga complicated circuits, kaya nyo na. Basta simulan nyo sa pinaka-foundation na. Mastering yung mga basic. Para pag complicated circuits na yan, kayang-kaya nyo na yan. Okay, sige. So,
Good luck sa inyo sa studies, future engineers. Marami-rami na rin tayong na tutorial, no? Ito, yung mga dinidiscuss nating circuits. Ito na yung mga na-discuss natin lahat. Yan. So, panoorin nyo lang yung playlist natin sa circuits. I-marathon nyo. Nako, marami-rami yun. Baka ilang araw nyo bago matapos yun. Pag minarathon nyo yung mga video tutorials natin sa circuits, baka ilang buwan. Depende sa inyo kung papanoorin nyo ng tuloy-tuloy. Ayan. Ito yung mga na-discuss na natin so far sa circuits. Ang dami na nito. Lahat yan. Mga sinolve natin lahat to. Kaya panoorin nyo. Okay, sige. See you on my next video tutorial, guys. God bless everyone. Bye-bye. Good luck sa studies.